Dito po ay taga-Bacolod, Negros Occidental. Siya po ay graduating student sa year nito sa Center for Biblical Studies sa Antipolo. Kaklase sila ni KP. Okay, 40 year. Okay, buksan natin ating mga Biblia sa ating binasa kanina. 1 Thessalonians. First Thessalonians chapter 5, 16 to 18. Kaya siguro nagtataka kayo, bakit napakasimple naman ang text na ito, napakasimple naman ang ating pag-aralan. Sabi ng iba, the simplicity of these expectations. Palagi natin na aawit ito, nababasa, napapaalala sa atin. Napakasimple naman na utos, na gawain, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang kapit, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sa kapatid sa kalooban ng Panginoon. Napakasimple naman. And yet, kung titignan mo ito, ito'y napakataas at napakahirap na ideal. Napakahirap na antas na dapat abutin sa buhay. Ang hirap gawin niyang rejoice evermore. Ang hirap gawin pray without ceasing. It's lahat. Ang hirap gawin everything. Give thanks. Ito'y challenging. Ito-challenge tayo na dapat ito gawin. Sabi ng iba, out of reach, but not out of range, tinatawag. Okay? So parang hindi mo maabutin, hindi mo maabot, pero nandyan, kaya mong abutin. Out of reach or out of reach but not out of range, tinatawag. Pag-aralan natin at i-explain ko bakit ito ang napili kong topic o kaya title ng ating pag-aralan. I need God, I need thee every hour. Awit, di ba? Ito ang ating closing hymn. I need God, I need you, oh God, every hour. Bakit? At yan ang ating titignan. Kasi ganito, ang naglalaro sa ganito. Kung kailangan natin ang Diyos, kung kailangan natin si Jesus oras-oras o bawat sandali ng ating buhay, merong necessity, merong kailangan mong itanong sa Panginoon. Lord, kung kailangan kita oras-oras, kailangan kita bawat sandali ng ating buhay, ang sunod na tanong kasi ganito, Lord, ano ang expectations mo sa akin? Ano ang ini-expect mo sa akin? Expectations ng Panginoon. Ano expectation mo sa akin? Kung ikaw ipapasok sa trabaho, isa sa napakagandang itanong sa may namamahala sa trabaho o may-ari marami ng kumpanya o sino man, ay ang isa sa una mong itatanong, papasok ako dyan, ako'y magtatrabaho dyan, ano po ang inyong mga expectations sa akin? Ano yung mga dapat kong gawin at hinahangad, expectation Tagalog, inaasahan ninyo na aking gagawin? Hindi yung pasok ka sa trabaho at hindi mo alaswerte, hindi mo alam kung ano inaasahan nila gawin mo. Sometimes sabi nila, job description. So, ganoon din sa atin. Kaya ang pamagat, I need God, I need Jesus, I need your God every hour. What are your expectations sa akin? Nagano ko isa-isang aklat ang ilang ideas patungkol dyan. God's expectation sa atin. Sa amin, mag-asawa ang disciplinarian talaga si Mrs. Kahol sa aming mga anak. So, nung maliliit pa sila ay kami mamamasyal sa bahay pa lang,
mamamasyal tayo sa ganito, wala pang ganito na malapit pa, halos kubaw pa yun. Pupunta mo para mamasyal. Lalo, dito rin, may uniwad yata dyan kay Santa Lucia. Dito pa lang sa bahay, sasabihin nila ng maliliit na si Jared, kasi Lois Road. So, sama kayo, pupunta tayo dito. Ito man ay atin tayo na ganito, ito ang dapat asahan sa inyo. Kung sa mall, inaasahan na huwag kayong turo ng turo. Huwag lulukasay kung may ayaw. Di ba? Sa bahay pa lang, sinasabi na lalo ni Ms. Pamali, ito ang ina-expect sa inyo. Maski sa church, bakit kami sa church? Bababa ka lang, kaya si Jared, mga nandito na kami. Lalo si Lois Road, halos nandito na kami nun. Palaging, halos every Sunday, ganito ang palaging ito ang aming expectation, ito inaasahan ko pag nasa loob na kayo ng chapel. Si Lois Road, lalo na palaging sinasabi sa kanya, mas mabait yung kuya niya kaysa kanya. Palaging sinasabi kay Lois Road, umupo ka sa tabi, either kay lola mo o kay tita mo. Drawing ka, sulatan ang gusto mo. Hindi naman sa upuan, sulatan. Basta ito ang in-expect sa iyo. Maganda rin na pamantayan. Sa bahay pa lang, kasi yung mga anak niyo maliliit. Sa bahay pa lang, pupunta tayo sa church, pupunta tayo sa birthday, pupunta tayo sa bahay na ganito. Dito, malinaw na in-expect sa inyo. Di ba? Para pagdating sa party, pagdating sa church, isang tingin mo lang. Kaya, isang tingin lang. Medyo alam niya na luwalampas sa boundary. Dahil ang na-expect mo ito, napakala lang siya. Parang ganun, I need the every hour. Lord, ano ang iyong expectation sa akin? Nandiyan, tatlo lang pag-aralan natin. 1, mga galak, kayong langit. Number 2, magsipanalangin kayong mga walang patid. And then number 3, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat. Pero napakasimple lang yan. Pero marami nagsasabi ganito, may mga argumento na pumapasok patungkol sa mga utos na yan. Napakasimple pero napakataas. Sabi ng iba, hindi ko magagawa ang tatlong yan. Mga galak lagi. Paano ko magagawa ko ang mga galak lagi kung ang aking buhay ay smooth, walang kaguluhan, para bang maayos lang ang buhay ko, magagawa ko yan, rejoice evermore. Pero kung nandyan ang kahirapan, nandyan ang problema, nandyan ang trials, temptation, so on and so forth, ang gulo ng aking buhay, how can I rejoice evermore? Yan ang sabi ng iba. Paano ako makapag-pray all the time? Walang patid. Kung may mga difficulties sa area ng aking buhay, diba? Marahil magawa ko yung panalangin na walang patid kung kagaya sa rejoice evermore. Kung wala akong problema, kung masaya ako palagi, magagawa ko yan, manalangin palagi. Number 3, paano ako magpasalamat in everything? Diba? Ngunit nandiyan naman ang mga disappointments sa buhay. Nandiyan naman ang mga alalahanin sa lahat ng bagay. At ang mga bagay na ito ay hindi ko mapasalamatan sa Panginoon. Ang hirap kong pasalamatan. Ang bagay na ito, kaya ko bang pasalamatan ang bagay na ito sa Panginoon? Ang hirap gawin yan, di ba? Kung tutuusin mo, kaya mong gawin kung walang problema, lahat, enjoy mo. Kaya kung may mga Krisyano na, kung busog Krisyano, kung gutom, hindi na Krisyano. Dahil ang hirap na gawin yan. Out of reach, but not out of range, ang tinatawag. Pero saglit lang, 2 puntos lang, madali. Tingnan nyo yung the challenge before us. Saglit lang natin yan. Tama ba yung ilagay mo sa mga Thessalonica? Number 1, the challenge before us, letter A, the Thessalonian believers. Sa chapter 2, verse 14, sila ba talaga ay inutusan ng Apostol Pablo to rejoice evermore, to pray without ceasing, to give thanks in everything, give thanks,
Sila ba ay walang problema? Sila ba ay walang suffering? Sila ba ay walang difficulties in life? At